Ay hala, yung Yusek ng booking na naman. Ano yun, Gusep? Yun palang dumating na crude oil galing sa Russia, kung matatandaan ninyo, na yung tanker ay may pangalang Sky. Ang binabalita o at least kiniklaim ng gobyerno ay procurement daw yon ng gobyerno. Hindi pala. At, at, tinanong din yung Yusek na yon kung ano ba daw ang ginagawa ng Pilipinas na pagkikipag-usap sa Amerika para nga sa sa seguridad ng tawag dito ng supply natin sa langis. Ang sagot niya, prayers. Lutang na lutang. Halatang nangangapa yung Yusek na yon. O pakinggan muna natin itong balita ha. Kung paano ibalita yung dumating na tanker sa Pilipinas. Dumating na sa Pilipinas ang isang barko, sakay ang nasa 700,000 bariles ng Russian crude oil. Sinasabing ito ay high-quality crude mula sa ESPO pipeline ng Russia. Sa post ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa post daw ng mismong Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, ano sabi? Sinabi nito na dumating na sa Luzon ang unang delivery ng government-procured diesel. Government procured diesel daw ha. So ibig sabihin, gobyerno yung nag-procure nito o parang bumili, 'di ba? Pakinggan natin itong panggigisa ni Kulot, ni Reneco sa undersecretary ng DFA. Meron po ba, and I'd like to ask this question to the DFA, gusto rin po nating mag-gauge kung paano ginagamit and in-exercise ng Philippines yung kanyang diplomatic muscle. We have a long-standing relationship with the United States going back decades. No? Meron po bang nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng United States patungkol sa gera? Sa pagtutuloy nito, sa pagtitigil nito. Meron po bang ganon? I'd like to ask that question to the DFA, Mr. Chair. Simple lang naman yung tanong, di ba? Pag-uusap between Amerika at Pilipinas. Pakinggan natin si Madam Yusek ng DFA. Go ahead, please, ma'am. Yusek. Thank you. Yes po, the DFA has been very active individually and as chair of ASEAN this year in engaging to call for a cessation of hostilities and a return to normal. May ASEAN statements po na pinalabas under the leadership of Secretary Lazaro. Hindi nga yan yung tinatanong. Pareho kayo ni Yusek Claire Castro eh. Ang tinatanong kung meron bang pag-uusap yung Pilipinas at Amerika. Bilateral ba? Iba yung sinasabi mo na pronouncement o statement ng ASEAN. To call po for peace and for both parties to exercise to be more prudent and cautious in their actions. We also have directly supported the private sector and the DOE in engaging with not just the US but with other countries po to develop new sources of energy and also po for fertilizers. All our foreign service posts are actively engaging with their host government in this effort. Parang nawawala si Undersecretary. Di ba napakasimple lang naman yung tanong? Yung tanong pag-uusap between ng Amerika at Pilipinas. Kung saan-saan na siya napunta, nakikipag-usap sa ibang bansa, nandiyan naman po yung mga tanto tinutulungan natin yung mga private sectors natin, napunta na sa statement ng ASEAN. Madam, ang tinatanong sa'yo, yung Pilipinas at Amerika nag-uusap ba? Kasi alam naman natin na it's been a long-standing friendship, relationship ng Pilipinas at Amerika. Meron ba kayong ginagawang pagkikipag-usap man lang rekta sa Amerika? Kung saan-saan ka napunta. Itong mga Yusek mo, BBM, mga lutang, hindi alam kung ano ang sinasagot. Hindi alam kung ano ang isinasagot. Pare-pareho, paikot-ikot eh. Napakasimple yung tanong eh, di ba? Tuloy.
Thank you po. Mr. Chair, the question is meant to ask, are there any attempts at bilateral discussions with the Oh, di ba sabi ko nga, bilateral discussions nga, between two countries yun. Hindi yung kung ano-ano sinasali mo. Philippines and the United States? We understand that the DFA has statements, or the Philippines has statements, and also in its function as ASEAN chair. Pero meron po bang bilateral na pag-uusap, no? Even sa level ng pangungumbinsi na Simple lang, meron o wala. Ba't hindi makasagot? matigil yung gera? Kasali po ang pagdarasal pero patuloy po nating Ano daw? Ulitin nga natin. Pansinin niyo, pagtatawanan siya dito. Ano daw? Usap, no? Even sa level ng pangungumbinsi na matigil yung gera? kasali po ang pagdarasal pero patuloy po nating ini-engage ang US government on this. Di ba? Narinig niyo yon? May mga tumawa. Pinagtawanan siya. Prayers daw. So dinadaan natin sa panalangin. Hindi naman masama manalangin. Pero sa mga ganitong sitwasyon, ang inaasahan namin sa inyo, konkretong solusyon. Kasi kami kaya na naming manalangin. Nandyan na si Father Flavio, kaya na niyang manalangin. Ay, teka, iba yata yung pinapanalangin niya. Pero, tignan nyo nga naman. Tinatanong ka kung meron na bang pag-uusap. Tapos yung prayers po. Ano ba yan? Ano ba yan? Lutang. Effort. Wala ba kayong ibang may sagot? Wala kayong sagot? Kasi wala kayong ginagawa? My God. By the way, DFA to Department of Foreign Affairs to, na dapat ang nagkikipag-usap sa mga bansa at bansa. Lalong-lalo na sa Amerika. Na yung Amerika, yung punot dulo ng gulo na yan. Pero meron ba o wala? Ba't ang hirap sagutin? Okay, thank you. Mr. Chair, I point this out because what is Parang tumataba kaya ata kulot Sarap bang kinakain dyan? the long-standing relationship between the United States and the Philippines if the Philippines is not able to influence the actions of a different country na matagal ng may economic and political back and forth in a crucial moment of history. So ang tanong ko po, meron po bang future dates? Ine-explore pa ba ang continuing dialogue with the United States? Ano po ba ang naaabot ng mga usap kung meron man? Wala nga ang usap. Ikaw naman, dinadaan nga sa prayers. Bukod po sa sa ngayon po, yung regular engagement ng ating ginagawa. And we're very happy po na mukhang may napagkasundoan na ngayon ang Iran at ang US. Hindi nga Iran at US. Ito naman, Pilipinas at Amerika nga, huwag kang makisawsaw dun. Ba't nakikisawsaw ka dun? And we will be supportive of any efforts for the truce to hold as this will benefit all of us. Ano bang mga klaseng sagot yan? Grabe, tignan mo yung ngumingiti siya eh. Parang, okay na yan. Ano ba yan? Mr. Chair, hindi ba na ang pagiging vulnerable ng bansa sa mga ginagawa, actions ni President Trump in behalf of the United States, nakakatulak sa atin na magkaroon ng greater, more proactive communications hinggil sa tigil gera? Wala nga. Ito naman, kulit mo eh. Wala nga. As we know, on behalf of, on the part of Iran, meron din po siyang mga retaliatory attacks sa mga bases ng United States in West Asia. Wala pa naman tayo sa ganon, wala tayo sa West Asia. Pero the Philippines is hosting EDCA sites. Correct. Paano na lang? Kung itap yung Iran ng China. Di ba? And as provided, weaponry, machinery from the United States, even balikatan exercises. So, Oh, by the way, may naganap na balikatan nung first week ng tawag dito, ng gera sa Iran at sa diyan sa Middle East. Oh. ano po bang appreciation ng DFA sa position ng Philippines ngayon, given that it's also hosting these Ano daw ang appreciation?
prayers. sites, no, machinery, etc. sa role niya sa global conflict na ito? Thank you. For many years now, ang posisyon talaga ng Pilipinas is we are friends to all. Well, friends to all, ah. Pero yung mga friends mo, hindi mo naman nakakausap, di ba? Friends na friends nyo si Trump. Pero bakit ganyan? Kasi di ba, ba't parang Russia pa yung pinanggalingan ng crudo na? Bakit hindi na nila sinabi ni Trump na, oh, sige, dito na kayo sa Amerika, ano? Bibigyan namin kayo ng ano ng lagis, huwag kayong mag-alala. Abot lang ano yun lang, pero matagal, mga 40 to 45 days, pero magkukumit kami na magbibigay kami. For the meantime, tignan nyo muna yung mga kapitbahay nyo. Di ba parang ganyan dapat? Friends to all, friends to all. Inaaway nga yung China eh. Di ba? Yung mga nasa administrasyon eh, inaaway nga yung China eh. Tapos friends to all. With Iran po, we have cultivated also strong bilateral relations with Iran. Just in December, we had the political consultations at the undersecretary level with Iran. I think po nagbunga naman po yan dahil po nung humiling tayo sa Iran na pagbigyan ng safe passage ng ating mga barko, energy sources at seafarers, tayo po naman ay napagbigyan. Napagbigyan nga, pero ngayon, bukas yung straight, 2 weeks is fire. So parang wala din kwenta yun. So ang positioning po ng Pilipinas na pagiging kaibigan sa mas marami po ay nagbubunga naman po. Wala talaga. Parang generalization talaga, motherhood statements talaga eh. Wala kang makukuhang magandang sagot eh, no? At speaking of also bilateral relations with others, we do note that may 700,000 Ito na yung tanker na dineliver mula sa Russia. Pakinggan nyo mabuti ha. gallons of crude oil nang galing sa Russia. It's only possible now, we note, because of the temporary lifting of economic sanctions of the United States against Russia. Correct. Kailangan nating intindihin na yung Amerika naglagay ng sanctions sa Russia. Ngayon, yung Amerika din ang nag-lift nun pansamantala para makapag-deliver o makabili yung mga bansa ng crudo galing sa Russia. Amerika ang may gawa nun ha. May additional plans po ba ang DFA for additional importation or future engagements ng supply ng Russia? Yun pong pag-angkat ng langis sa Russia ay isang private sector initiative na susuportahan. Ano daw? Yung pag-angkat pala ng langis sa Russia ay private initiative daw. So, hindi gobyerno. Bakit dito? Sinasabi na procurement ng gobyerno. Na dumating na sa Luzon ang unang delivery ng government-procured diesel. Sinabi rin ito na mas marami pang delivery. Government procured diesel. Pero sabi mo dito, Future engagements ng supply ng Russia? Yun pong pag-angkat ng langis sa Russia ay isang private sector initiative na sinuportahan po ng DFA at patuloy po naming susuportahan. susuporta lang yung binigay ninyo. We support the buying of Russian crude oil by the private sector or private entity. Private initiative daw eh. Kaya naman pala, kahit na meron tayong mga supply, hindi naman pala gobyerno yung nabili. Di ba, meron na kayong pondo? May pondo na binigay para bumili ng ng langis. Asan yun? So, private sector pala. Ano to? Kaching-kaching. Parang private sector kumita. Private initiative daw eh. Sinusuportahan lang daw nila eh. Susuport lang. Tapos, pagkatapos niyan, monitor lang. Ay, ano ba yan? Bakit ganyan? Lutang, booking. Sa balita, sa post daw ng Department of Energy Secretary, procurement daw yun ng gobyerno. Ulitin natin ha. Rin ito na mas marami pang deliveries ang inaasahang darating sa susunod na araw o linggo. Nauna nang sinabi ng pamahalaan Hindi, procured diesel.
Ano daw? Unang delivery ng government-procured diesel. Unang delivery ng government procured diesel. Pero hindi pala na. Ano ba yan? Hindi. Ulitin natin to, ha? Yun pong pag-angkat ng langis sa Russia ay isang private sector initiative na sinuportahan po ng DFA at patuloy po naming susuportahan. Oh, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Private initiative. Sinupurtahan lang ng DFA. Huwag niyo sabihin na yung private na yan, na bumili ng 700,000 barrels ng crude oil, sila din yung nakipag-usap. Suporta lang kayo eh. Sinuportahan nyo lang eh. By the way, nauna to eh. Kailan ba to? Gagi, pinaglululo ko ta. March 26 to. Anong kalukuhan to? Oh my goodness. So hindi gobyerno. Private. So sinungaling si Secretary Garin. Ano ba naman kasi ang aasahan natin sa gobyernong ito? Bangag nga eh.